Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang patuloy na legal battle sa pagitan po ng Coinbase at ang US Securities and Exchange Commission o SEC. Kamakailan lamang ay humiling po ang SEC ng 28-day extension sa kaso po nito laban kay Coinbase. Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? Ano po ang maaaring kahulugan nito para sa hinaharap ng crypto regulations? At higit po sa lahat, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, noong isang taon ay kinasuhan po ng US SEC ang Coinbase dahil umano sa pag-aalok nito ng unregistered securities. Ibig sabihin, may mga crypto assets daw sa platform nito na ayon sa SEC ay dapat munang dumaan sa kanilang regulation bago po ito maibenta sa publiko. Dahil dito ay lumaban po ang Coinbase at umapila sa korte para klaruhin kung paano nga ba dapat i-classify ang cryptocurrencies pagdating po sa US securities law. Ngunit ngayon, biglang humiling po ng 28-day extension ang SEC sa kanilang kaso. At ano ang dahilan? Ayon po sa kanila ay may bagong crypto task force na maaari pong makatulong sa paglutas ng issue. Pero teka, ito ba ay isang simpleng delay lang? O indikasyon na baka magkaroon na ng settlement sa pagitan ng Coinbase at SEC? Ngayon ay ano po ang bagong crypto task force na ito ng SEC? Ayan, ayon sa SEC, ang bagong crypto task force na pinamumunuan ni na acting chairman Mark Ojeda at Commissioner Hester Pierce ay may potensyal na magpabago sa direksyon ng kaso. Sa kanilang pahayag ay sinabi po ng SEC na the crypto task force work may affect and could facilitate the potential resolution of both the underlying district court proceeding and potential appellate review, conserving judicial resources. Sa madaling salita ay posibleng makatulong ang task force daw na ito sa paghahanap ng mas mabilis na solusyon kaysa ituloy pa ang mahabang paglilitis. Yan, bakit po ito mahalaga at ano po ang koneksyon nito kay Binance? Ayan. Kung iisipin natin ay hindi lang ang kaso ni Coinbase ang may ganitong senaryo. Kamakailan lang ay parehong humiling ng 60-day delay ang SEC at Binance sa kanilang kaso. Isang indikasyon na maaaring nagkakaroon po ng negotiations o posibleng settlement sa pagitan po ng SEC at malalaking crypto exchanges. Dahil dito, maraming eksperto ang nagtatanong. Ayan, nagbabago na ba ang diskarte ng SEC sa cryptocurrency regulation? Mas nagiging open na ba sila sa compromise imbes na tuluyang i-crackdown ang crypto industry? Yan, isa sa mga matunog na opinion dito ay mula kay Ginoong Nate Geraci. Siya po ang president ng ETF Store. Ayon sa kanya ay crypto regulation by enforcement is officially dead. Ayan. Ibig sabihin ay maaring unti-unti nang nawawala ang agresibong paraan ng SEC sa pagharap sa crypto companies na dati ay pinaigting ng dating chairman nitong si Ginoong Gary Gensler. Ngayon, ano po ang maaaring epekto nito sa industriya ng crypto? Yan, kung magkaroon po ng settlement sa pagitan ng Coinbase at SEC, magiging precedent ito o isang legal basis para sa iba pang mga crypto-related na mga kaso. Posibleng magkaroon ng mas malinaw na guidelines kung paano po dapat i-regulate ang cryptocurrency sa US na maaari pong makaapekto rin sa global crypto market. Sa ngayon, maraming crypto leaders tulad po ni Ripple CEO Brad Garlinghouse ang nakikipagpulong sa mga mambabatas para talakayin o pag-usapan ang mas maayos na regulasyon. Kung magkaroon po ng bipartisan support para sa malinaw na crypto laws, maaari itong gawing mas madali ang pag-regulate sa digital assets nang hindi ito masyadong pinaghihirapan ng gobyerno. Ngayon ay paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Ayan, meron po tayong ilang mahalagang bagay dito na maaring epekto ng pangyayaring ito. Una ay kapag naging president ang kaso ng Coinbase, maaari pong sundan ito ng ibang bansa.
kabilang na ang Pilipinas. Malaki po ang posibilidad na ang SEC ng Pilipinas ay kumuha ng inspirasyon mula sa magiging resulta ng kasong ito para sa pagbuo ng sariling crypto regulations. Pangalawa ay kapag may malinaw na regulation, mas marami pong malalaking investors at institutions ang maaari pong magtiwala sa crypto na posible pong magdala ng mas malaking capital sa market. At ang pangatlo ay ang mas malinaw na crypto laws or batas ay maaari pong makatulong sa pag-iwas sa scams at saka frauds na isang malaking problema lalo na sa mga baguhang traders o investors. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay wala pang final verdict kung ano po ang magiging resulta ng Coinbase at SEC case. Pero ang 28-day extension ay nagpapakita na maaari pong may backdoor discussions o posibleng settlement talks na nagaganap. Kung magkakaroon po ng kasunduan, posibleng magkaroon po tayo ng mas malinaw at patas na crypto regulations. Ngunit kung magpatuloy po ang laban, maaaring mas tumagal pa bago natin makita ang resulta. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.